Magandang araw mga kaibigan. Okay, so sa Senado ngayon, nagkakaroon na ng budget hearing. Mga ahensya, dinidepensa ng kanilang mga budget at ito, ang DSWD na isa lang sa hot chair. DSWD Secretary Gatchalian, nasabon, tamimi sa mga senador kasi maraming report na natanggap na ang ayuda nagagamit sa politika. Pinipili lang yung bigyan ng ayuda kung galing sa kabilang political bakod, political group na hindi nila kakampi ang nag-recommend ay wala na, hindi na binibigyan ng ayuda yung kawawang Pilipino. Okay, pakinggan natin ang balitang ito ng News 5 Everywhere. Ayuda na po politika. Politika nga ba ang ayuda para sa mga mahihirap? Yan ang inusisa ng mga senador sa budget hearing kanina ng DSWD. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Department of Social Welfare and Development, nang hingi ng update sa Senator Amy Marcos kaugnay sa reklamo sa mga tinatanggihan umanong bigyan ng perang ayuda dahil nirefer sila ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sagot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, wala silang hinihindian. Katunayan, sa isang text message ng mga opisyal ng DSWD at OVP, ipinakita ni Gatchalian kung paanong pinasalamatan pa ng OVP ang kanilang ahensya. Bukod pa riyan, binigyan pa nga sila ng OVP ng plaque bilang partner sa pagtulong. Pero hindi kontento sina Senators Bongo at Amy Marcos, kaya dinikdik nila si Gatchalian para alamin kung pinupolitika ba ang ayuda. Wala bang instance o insidente na pina-hold yung payout sa inyo dahil kalaban po ito at hindi ito kakampi? Madam Chair, basta nangangailangan, tinutulungan Hindi niyo naman po masagot kasi po, Mr. Secretary, alam niyo yung totoo at tinatago niyo yung katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot dito. Ako galing rin po ako dyan sa Executive Department. Alam natin yung totoo. Huwag ko natin pagsamantalahan yung mga kababayan natin mahirap. Kinakailangan talaga panagutan ng DSWD kung bakit nangyayari paulit-ulit itong mga pagkakataon na ginagamit kayo na mas politiko pa kayo kesa sa politiko. Wala namang ganyan. Hindi na nakasagot sa pagdinig si Gatchalian, pero sabi niya sa isang panayam, hindi nagagamit ang DSWD sa kahit na anong politika. Sumasailalim din daw sa verification ng listahan ng beneficiaries. Hindi porket nirefer sa kanila ng isang ahensya ay automatic na maibigyan na kaagad ng ayuda. Nagbabalita mula sa frontline. Nabuking ang sekretary. Nung una, sabi pa niya, lahat na humihingi ng tulong, binibigyan. Yung OBP, nagtutulungan. But later on, sabi niya, hindi lahat. So, bumaliktad ang kanyang Siguro, nung una, nung unit team pa, maganda pa ang relasyon ng Marcos and Duterte. Siguro, yung una, yung mga text na nagpapasalamat. Kasi, maganda pa yung samahan, best friend forever pa. BP at Presidente, best friend nung una. Kaya yun, tutulungan. Kaya lang, sayang. Dapat sana tuloy-tuloy yung ganun, nagtutulungan Bakit nangyari na nag-divorce? Kahiwalay ng landa. So, ito ngayon, umamin na, nabuking na, na marami palang instances na yung nire-refer ng OBP na mga kawawang kababayan natin na tulungan ng DSWD, hindi na napagbibigyan. Ang sakit naman. Lalo na ngayon na kung nabawasan na 1.29 billion ang nabawas sa budget ng OBP. Pangtulong yun sa mga kawanggawa. Yung mga nangangailangan. Excuse me. I-transfer sa DSWD at DOH. So, wala nang kakayahan ang OBP na magtulong. Umaasa na lang sa mga ahensya. Tapos ganito. Na pinipili lang yung Grabe, no? Ang sakit. Hindi ba nila maisip yung
si Vice President, ano sa kanya yun? Wala siyang masyadong epekto sa kanya dahil at least Vice President siya, nakakakain siya. Ang kawawa yung indigent, yung grupo, yung mga beneficiaries na nangangailangan talaga ng tulong. Bakit sila madadamay ng dahil lang sa magkaibang landas na ang presidente at vice-presidente? Alam ko, panahon ni PRRD, hindi nangyaring ganyan eh. Kasi si BP Leni noon, meron din siyang ganyan, tumutulong. Kaya lang, never na politika. Never na nabawasan ng pundo yung si BP Leni sa pagtulong sa mga mahirap. Hindi yan nangyari panahon ni PRRD. Bakit nangyayari ngayon na nadadama yung mga naghihirap nating kababayan dahil lang sa politika? Napakasakit, kuya. Kuya, basta. Sana ngayon na nabulgar ito, itong mga susunod na taon, sana naman maawa kayo sa mga nasa laylayan. I don't know, itong ating secretary ng DSWD, Gatchalian, mayaman yan eh. Nasubukan ba niyang nagutom? Nasubukan ba niyang kumukulo ang sikmura dahil walang maisaing? Kaya yan ang tinatawag na lack of empathy. Dahil ang ating mga leaders, karamihan hindi naman lahat, either political leaders or dito sa executive leaders, galing sa mga mayamang pamilya, hindi nila naranasan yung hirap ng buhay. Kaya ganoon na lang. Wala lang. Ayuda, ayuda, ayuda. Ito na lang yung ilang billion ang ayuda natin. May nabasa akong post. Mismo si speaker na isa, I think this year 484 billion pesos ang ayuda. There's nothing wrong with ayuda dahil marami naman talagang maraming naghihirap na kababayan. Kaya lang, problema, ano lang yan, hindi permanenteng solusyon ng kahirapan. Band-aid solution lang yan. Maganda sana yung legacy na gustong iwanan ng Pangulo. Ano yun? Yung wala nang magugutom. Wow! Napaka matayog na hangarin o panaginip. Pero mo yan, 119 million Filipinos, wala nang magugutom. How many million families ang considered poor? Yung survey ng SW, 16.3 million Filipinos consider themselves poor. Ibig sabihin, nagugutom yan. So, yung ayuda, bigay ng ayuda. Yes, sa isang linggo, o isang buwan, mahaba, hindi sila magugutom. Kaya after that, pag naubos na yung 5,000, 10,000, naubos na yung 10 kilos, magugutom ulit. So, sana, mayroong maipatupad na programa na mas magtatagal. Meron pa yung Department of Agriculture. May maganda silang programa na Rice for All program. Bakit maganda? Kasi mababa yung presyo. Yung mga indigents, mga senior citizen, mga single mothers, mga katutubo, tig 29 pesos per kilo lang bigas. Di ang laking tulong yan. Yung para sa karamihan naman, Rice for All is 43 pesos. Laking tulong nun. Kasi 50 ang pinakamababang bigas ngayon. So, yung 7 pesos per kilo na matitipid, malaking bagay na yun sa mga naghihikaos na pamilya. Kaya ang problema, sa mga kadiwa store mo lang yun mabibili. Nako, ang kadiwa parang girilya, parang kabuti. Meron ngayon, bukas wala na. Hindi naman permanente.
At ang Kadiwa ngayon, nasa Metro Manila and Laguna lang. 21 Kadiwa stores pa lang. Paano naman yung taga Mindanao? Paano yung taga Visayas? Paano yung nasa Northern, Central, Luzon, Bicol? Paano yan? Kaya, ano bang nangyayari sa ating gobyerno? Sana, kung may hangaring tumulong ng buong puso. Hindi na, wag nyo nang idaan pa sa mga politika. Maawa po kayo sa mga nasa laylayan kasi napakahirap yung magutom. Kung nandyan ang budget na pang-ayuda, bigyan nyo na lang na wag nyo nang tignan yung nag-recommend na opisina na dahil kalaban sa politika, wag nyo na lang bigyan yung nangangailangan. Napakasakit na pangyayari sa ating bansa.